Sa mga pakikipag-ugnayan ko sa mga kaalyado sa buong teritoryo ng NATO, ang napapansin at naririnig ko ay lahat kami ay nagkakaisa, gaya ng dati naming pagkakaisa. Mahalagang hindi magkaroon ng takayahang nuclear at ballistic missiles ang Iran. Pinapahina ngayon ng Estados Unidos ang kakayahan ng Iran at sa tingin ko ay mahalaga ito. Mahalaga ito sa seguridad ng Europa, gitnang silangan at lalo na para sa Israel. Kaya sa kipot ng Hormuz, nagkakaisang lahat na hindi ito pwedeng manatiling sarado at kailangang agad buksan. Mahalaga ito sa pandaigdigang ekonomiya. Sa pakikipag-ugnayan ko sa mga kaalyado, napapansin kong masigasig silang nag-uusap kasama ang Estados Unidos at isa't isa. Paano pinakamabisang harapin ang malaking isyung pangsiguridad na ito? Idadagdag ko rin na tiwala ko ng mga kaalyado, gaya ng dati, ay gagawin ang lahat para suportahan ang ating magkatulad na interes. Nagulat ang marami ng tahasang suportahan ng kalihim general ng alyansa na si Mark Rutte ang mga hakbang ng Estados Unidos laban sa Iran at magbigay pa ng babalang maaring magpabago sa takbo ng krisis. Pero ano nga ba talagang nangyayari? Kamakailan, pinalakas ng Estados Unidos ang operasyon laban sa mga estratehikong target na konektado sa Iran. Ayon kay Rutte, layunin ng mga aksyong ito na pahinain ang kakayahang militar at operasyonal ng bansa. Sa totoo lang, nangyayari na ito ngayon. Narito ang punto, hindi lang ito isang hiwalay na operasyon. Pinag-uusapan natin ang isang paglala na nagsisimula ng direktang maging usapin sa loob ng NATO. Sino ang mga kasali? Sa isang panig, ang Estados Unidos ang nangunguna sa mga aksyong militar at estratehiko. Sa kabila, ang Iran ay tumutugon at sumusubok na panatilihin ang kanilang istruktura ng kapangyarihan sa gitna ng tumitinding presyon. Sa gitna nito, pumapasok ang NATO, isang alyansang militar na binubuo ng iba't ibang bansa at ang pinuno ng alyansang ito, si Mark Rutte, ay nagpasya na magsalita ng malinaw. Sabi niya, hindi lang ang gitnang silangan ang naaapektuhan ng mga aksyong ito. Ayon sa kanya, ito ay mahalaga para sa seguridad ng Europa, para sa katatagan ng reyon at para rin sa Israel. Ibig sabihin, hindi na lang panrehiyon ang labanan at kinikilala na itong pandaigdigang problema. Kailan ito nangyari? Ginawa ni Rutte ang pahayag sa gitna ng tumitinding tensyon, kabilang ang mga pag-atake, tugon ng militar at panganib ng pagharang sa mga estratehikong ruta. Mahalaga ang timing na ito dahil nagaganap ito habang ang mundo ay nagmamasid ng may pag-aalala sa isang bahagi ng mapa. Ang kipot ng Hormuz. Saan ang focus? Ang kipot ng Hormuz ay isa sa pinakamahalagang ruta sa buong mundo. Diyan, dumadaan ang malaking bahagi ng langis ng mundo. At diretsong sinabi ni Rutte, hindi maaaring maisara ang rutang ito. Sinabi niyang dapat agad maibalik sa normal ang kalakalan. Ayon sa kanya, hindi lang lokal kundi global ang epekto nito. Apektado ang enerhiya, ekonomiya at pandaigdigang katatagan. Paano ito tinatrato? Ayon mismo sa kalihim general ng NATO, ang mga kaalyado ay nasa matinding pag-uusap. Nag-uusap ang mga bansa pati ang Estados Unidos at sinusuri ang pinakamainam na paraan para harapin ang krisis na ito. Dito papasok ang mahalagang detalye. Sa kabila ng matinding pahayag ni Rutte, hindi pa handa ang lahat ng bansang Europeo na direktang makisali sa labang ito. Mayroong umiiral na pag-iingat. Nababahala ang maraming pamahalaan sa Europa na ang paglala ng sitwasyon ay magdudulot ng malalaking problemang pang-ekonomiya at maaring magpalawak ng labanan sa ibang reyon. Bakit ito mahalaga? Kapag sinabi ng pinuno ng NATO na mahalaga ang pagpapahina sa Iran para sa pandaigdigang seguridad, nagbabago ang bigat ng sitwasyon sa politika. Ipinapahiwatig nito na ang problema ay hindi na lang basta alitan sa pagitan ng mga bansa, kundi itinuturi na itong mas malawak na banta. Dagdag pa, ang pag-aalala sa kipot ng Hormuz ay nagpapakitang lagpas sa digmaan ang epekto. Tinutukoy natin dito ang langis, global na kalakalan, presyo ng enerhiya at direktang epekto nito sa ekonomiya ng maraming bansa, pati na sa mga nasa labas ng reyon. Ngayon, ang sitwasyong nabubuo ay ganito at ito ay tensyonado. Sa isang banda, ang Estados Unidos ay nagpapatuloy sa kanilang mga aksyon. Sa kabila naman, sinusubukan ng Iran na tumugon at panatilihin ang kanilang posisyon. At sa gitna nito, nagsisimula ng magposisyon ang NATO kahit na wala pang ganap na pagkakasundo.
Ano kaya ang susunod na mangyayari? Iyan ang tanong ng lahat. Kung lumala pang sigalot, posibleng tumaas ang presyon sa mga kaalyado at ang mga debat na yon ay maging aksyon na. Sa ngayon, ang malinaw na sinyales ay nagsalita na ang pinuno ng NATO at kapag nagsalita siya sa ganitong tono, napapansin ito ng buong mundo dahil maaring ito pa lang ang simula ng mas malaking bagay.